Hello, hello mga kasimpleng buhay! Kamusta po ang lahat? For today's video, isi-share ko sa inyo paano ako gumawa ng tuyo na chili flavor. Opo, chili flavor siya. Sana nitong pagkakataon na to makagawa ako ng masarap na tuyo kasi the last time na gumawa ako ng tuyo, abay inuod, kaya sayang lang, tinapon lang din, wala na. At yan na nga, nilagyan ko na siya ng maraming asin at saka chili powder. Opo, chili powder yung nilagay ko. Dinamihan ko para kumapit yung lasa, tapos ibababad ko siya ng mga 1 oras. Ayan, habang nakababad siya, nilinisan ko muna yung paglalagyan ko. Wala akong ibang makita kundi yung ihawan. Yes, ihawan po siya. Kinuskus ko lang po yan ng kinuskus dahil stainless naman. Nawawala yung pinakauling niya at walang kalawang. At nilagyan ko yan ng tali na straw sa lahat ng sulok. Naghahanap kasi ako ng bilao pero wala akong nakitang bilao dahil may nakita ako na isang araw sa labas, malinis-linis, maganda pa. Aba, di ko na makita, mukhang tinapon na ng mga basura. At ayan, saglit lang, tapos ko na siyang talian. Bali, ganito po ang itsura niya para balanse, hindi nalalaglag yung isda pag sinabit ko. Tsaka both side, may daanan ng hangin. Sa tingin ko naman mas maganda siya kaysa bilao. At eto nga, ilalagay ko na yung mga isdang binabad o na marinate. Isdang tangban po yan na malalaki. Sana nga matuyo ng maayos dahil sa sobrang init ng araw. Sa sobrang nga po ng init ng araw, may mga napapanood ako, mga nagpiprito na ng itlog. Ewan ko ba kung ini-edit na lang, pinapainit muna sa mantika bago i-video. Ayan siya, tingnan natin kung matutuyo yan, maghapon. Saktong-sakto pa yan kasi mauusukan siya para hindi dapuan ng langaw. Ayan. Sabagay hindi na siguro dadapuan yan ng langaw dahil may asin at saka chili flavor. Chili powder ba. And after 3 days, ito na po siya. Tuyong-tuyo na. Pero tuyon ko pa siya ng 1 linggo. Yan yung tuyong ginawa ko. Pang 1 linggo na niya ngayon. Ay, Sunday, pang 1 linggo na niya. Tuyong-tuyo na. Literal na tuyo. Bababa ko lang So, ito na po siya. Ito yung tuyo. Ay, hindi pa. Medyo pa. Bango. Di ko pala nabanggit sa una na ang paglinis ko ng isda na yan, tinanggal ko mabuti yung kanyang mga pituka, pati yung mga dugo-dugo. At ilang ulit hinugasan. Bago binabaran ng asin at saka chili powder. Sabado pala, inumpisan Sabado, Linggo, pang 5 days na yun ngayon. Pero 3 araw lang nakaano sa arawan talaga. Tapos ito, nakasabit lang sa may yero kasi mainit naman sa yero. Hindi pwedeng ilabas kasi baka mamaya ano yung pusa, wala kami. Sabit ulit. So, tuyo na ang aking ginawang tuyo. 5 araw lang siya ng pinatuyo sa nalagay natin sa ziplock. Ilagay sa rep. Tapos inot-inot na lang yan. Prito. Sausaw lang sa suka. Oh, wow. Ano yung sukang iloko. Siya. Ulan na sa tag-ulan. Lalagay muna natin sa ref para sa susunod na Friday, i-partner natin sa munggo na may talbos ng mulberry. Wow! Dahil maaga akong hinatid dito sa trabaho. May time pa ako manguha ng dahon ng malunggay sa likod. Tsaka mulberry. Papakita ko sa inyo yung mga mulberry. At subukan ko rin manguha ng talbos ng mulberry. Kasi napanood ako sa YouTube na pwedeng ihalo sa munggo. Yung talbos ng mulberry, yung pinakamurang dahon lang. Try natin.
May sasama niyo ako. Mamitas. Bali, dito ako mangunguha. May bunga pa yung papaya at saka sagi. Yun, daming malunggay dun. Tapos itong mulberry. Bakit parang natalbosan yung mulberry? Oh, may mga bunga siya. Ayan na. Hindi pa pwedeng bigkasin. Pag pinuputo lang para lalabas na yung mga bunga. Ayan. Pero mangunguha tayo ng talbos. Ayan. Kanin natin to. Yung talbos. Pinakatalbos. Try natin to. Ihalo sa munggo. Tinatalbosan nila para pabungahin. Ayan. Pinakatalbos. Tambakan. Ayan. Ito ang ganda, murang-mura. Uy, ba't niyo ako sinundan? Yan, halo natin sa munggo. Try natin, tikman natin. Ganda. Sabi lasang daw, talbos ng kamote. Hindi naman daw mapait. Yan, kunin natin lahat ng kayang abutin. Sabi nila ang mulberry, ang daming health benefits, antioxidant ba? Tapos prevent cancer. Yan ang sabi nila. Prevent anti-cancer. So tinatawag nilang superfood. Madagta din pala siya. So, okay na siguro to. Isang sahugan. Tatanggalin ko na yung pinakatangkay niya para magkasya sa bag ko. Ito. Okay na to. Kami-rami din siya. Diba? Superfood. Saka ito. Buha na ako ng pang-sawsahog, munggo, mulberry, tsaka talbos ng mulberry, tsaka daon ng malunggay. Magta-time na. At kinagabihan nga yan, binabad ko na yung munggo. Para sa pagdating ng madaling araw, madali na lang siyang palambutin. Bali, inilipat ko pala dyan kasi sabi ni Pangs, daw, matatapon na yan pag na yan, umalsa. Lagay ko na muna dyan. At madaling araw na nga, tinagahan kong gumising para mapalambutin ko na yung munggo. At araw nga ng Friday, it's Mango Day, ika nga. Bali, lalamasin ko muna yun ng ganyan para mabawasan yung kanyang balat. Kunti lang naman dahil sabi nila masustansya yung balat ng munggo. Pero babawasan ko siya ng konti. Para madaling yan.
So, yung daon ng mulberry, tatanggalin lang natin yung matigas niya. Ito nung isang araw. Good na mulberry. Try natin. Pag masarap to, pararamihin ko yung mulberry ko dun na tinanim. Kahit mga 3 puno lang. Hugasan lang. Hugasan mabuti. Ganyan lang siya. Mamaya na natin isahog pag malambot na yung buto ng munggo. Ito tayo ng tuyo. Yung sarili kong gawa ng tuyo nung maaraw na maaraw pa. Ising. Yan. Kumukulo na siya. Super lang. Hindi na ilagay yung nasahog na mulberry tsaka daon ng malunggay. Saglit lang yun para malutong-lutong. Bali nilagyan ko na ito ng konting patis at saka asin. Tsaka konting MSG. Diba? Hindi ko yung ginigisa. Dahil magpiprito tayo ng tuyo. Tsaka pritong saba. Ayan. Ito lang para hindi masyadong mamit ang mga hugasin na plato. Dalawa lang naman piprito. At taste time. Tignan natin yung tikman ko kung anong lasa ng talbos ng mulberry. Parang talbos lang siya ng kamote. Wala namang pait-pait. Ang parang kamote talaga. Hindi naman siya madulas-dulas gaya ng saluyot. Masarap. Try nyo. Kain tayo. Salamat po. Bye-bye.